Magandang araw po sa ating mga kababayan. Ito po ang inyong registered migration agent attorney, Reynante P. Sulit with MARA registration number 1382407. Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang fast track registration to residency for nurses through direct registration, ang pinakabago na registration standards na magiging epektibo ngayong April 2025. Ito po ay para sa mga Stream B candidates na registered nurses na nagtatrabaho at rehistrado sa mga bansang United Kingdom, Ireland, United States of America, Spain, Ontario, and British Columbia in Canada at Singapore. Fast Track Registration to Residency po ay isang original program ng RPS Migration na has been running for over a decade now. Nagbabago po ang mode of registration, ngunit ang programa, ang goal ng Fast Track Registration to Residency ay maging rehistrado dito sa Australia at maging residente dito sa Australia ang ating mga kababayang registered nurses. Narito po ang APRA mode of assessment o ang mga paraan para maging registered nurse dito sa Australia. Una ay ang University Pathway na ang ibig sabihin po pwede kang mag-aral dito sa Australia ng Bachelor of Nursing. Maaari mo itong tapusin ng 3 taon, 2 o 1 taon. Depende sa assessment ng university. Ang ikalawa namang paraan ay ang Trans-Tasman Recognition kung saan ang mga nurses mula sa New Zealand ay po pwedeng maging registered nurse dito sa Australia sapagkat mayroong arrangement o agreement ang dalawang bansa na tinatawag na Trans-Tasman Mutual Recognition or TTMR. At sunod naman ay ang outcomes-based assessment. Isa sa pinakamabilis na paraan din na maging registered nurse dito ay ang OBA para sa mga Stream B candidates naman na nagtatrabaho sa labas ng mga comparable jurisdiction tulad ng Ireland, United Kingdom, USA, Spain, British Columbia, at Ontario ng Canada at ganoon din sa Singapore, no? At ang pinakahuli at ang pinakabago ay ang direct registration at ito ang ating tatalakayin sa video na ito. Ang direct registration ay matagal nang ginagamit ng mga Stream A candidates sapagkat ang kanilang mga qualification ay substantially equivalent. Ito po ang ginagamit na paliwanag ng APRA, no? Those international qualified nurses that have substantially equivalent qualifications may apply direct registration. So, yun po ang ibig sabihin ng mga ito. At ang karamihan sa mga nurses na ito ay original na nagtapos ng Bachelor of Nursing sa mga bansang United States of America, Ireland at United Kingdom. Ngunit ngayong darating na April 2025 ay magkakaroon ng direct registration ang ilang mga grupo ng mga international qualified nurses na bahagi ng Stream B candidates at yan ang ating pagtutuunan ng pansin dito sa ating presentation na ito. At una muna natin balikan ang mga Stream A candidates. Ang Stream A candidates ay mayroong substantially equivalent qualification at karamihan sa mga nurses na ito ay mula sa United Kingdom, Ireland at United States. Ang Stream B candidate naman ay tinatawag ng mga international qualified nurses that have relevant qualification. Yun po ang pagkakaiba nila, no? Ang Stream A is substantially equivalent, samantalang ang Stream B ay relevant qualification. At sila ay at ang karamihan sa mga nurses na ito ay kwalipikado para sa outcomes-based assessment. Ngunit ngayong April 2025, ang mga international qualified nurses na ito that have relevant qualification will have the chance to have the direct registration. Karamihan sa mga nurses na under Stream B ayon sa APRA ay galing sa India, Philippines at Nepal. Atin munang balikan ang current criteria ng mga nurses dito sa Australia. So, to determine whether the nurse is Stream A, B, or C, ang NMBA ay gumagamit ng 3 criteria, no? At ang qualifications nila ay naka-classify to substantially equivalent, to relevant qualification, at neither relevant nor substantially equivalent. Kaya naman yung mga nasa Stream A ay substantially equivalent, ang nasa Stream B ay merong relevant qualification, at ang nasa Stream C ay neither relevant nor substantially equivalent. Pero paano nga ba nalalaman
kung ikaw ay Stream A, Stream B, or Stream C, ano ang basihan ng NMBA. Gumagamit ang NMBA ng tatlong criteria. Dati, ito ay 8 criteria, ngunit ito ay ibinaba na sa 3 criteria. Ang unang criteria at ang pinakamahalaga ay ang qualification recognized for registration. Ang ibig sabihin nito, kung ikaw ay nagtapos ng Bachelor of Nursing sa inyong bansa, ikaw ay po pwedeng kumuha ng registration examination ng inyong regulatory body. Tulad sa Pilipinas, kung halimbawa ikaw ay nakatapos ng Bachelor of Nursing, po pwede kang kumuha ng board examination ng nursing na sanction ng Professional Regulations Commission o ng PRC. Kaya ang Pilipinas ay kwalipikado dito sa unang criterion na tinatawag na qualification recognized for registration. Ang ikalawa naman ang quality assurance and accreditation. Ang ibig sabihin, noong ikaw ay nagtapos ng Bachelor of Nursing, ang iyong program ay subject to accreditation ng isang external body. Kung sa Pilipinas, maaaring ito ay CHED o maaaring ibang accreditation body. Alam natin na sa Pilipinas ay mayroong monitoring at accreditation body, ngunit ang standard nito ay hindi sa level ng standard ng Australia. Kaya naman ang Pilipinas ay hindi nakaka-comply dito sa criteria number 2 na quality assurance and accreditation. At ang ikatlo ay academic level of qualification. Ang level ng qualification sa Pilipinas ay bachelor degree, AQF level 7, kaya naman comparable ito to an Australian degree. Kaya ang mga nurses natin mula sa Pilipinas ay nag-satisfy ng criteria number 1, which is the qualification recognized for registration, at number 3, academic level of qualification. Kaya meron tayong relevant qualification. Ang mga Stream A, ang tatlong criteria na ito ay nakamit nila. Qualification recognized for registration, quality assurance, and ikatlo, academic level of qualification. Now, dito rin sa ating YouTube channel ay makikita natin ang ilang mga bansa, ang ilang mga bansa na hindi makakamit ng criteria number 2, unlikely to meet criteria number 2 ayon sa NMBA. At ito ay nakalathala sa website ng APRA, So naririyan ang ilang mga bansa tulad halimbawa ng Myanmar, Morocco, Nepal, Nigeria, Oman, Peru, Philippines. Napakarami po ng bansang ito at isa sa mga bansang yan ay ang Pilipinas. Kaya naman ang ating criteria na nakakamit ay criteria number 1 lamang at criterion number 3. Now, kung halimbawa, tulad ng sinabi ko kanina, kung ikaw ay under Stream A, ang tatlong criteria ay nakamit ng iyong bansa. Kung halimbawa, Ireland, United States, United Kingdom, ang tatlong yan ay under Stream A. Talagang po pwede na silang mag-apply ng direct registration kahit ngayon, sapagkat ang level of health standards are just the same. Ngunit kung halimbawa naman ikaw ay hindi nakakamit ng either criterion 2 or criterion 3, ikaw ay mayroong relevant qualification. So ang Pilipinas, since nakalathala doon sa website ng APRA na unlikely to meet criteria number 2, so tayo ngayon ay nakakamit ng criteria number 1 at criteria number 3, kaya naman tayo ay mayroong relevant qualification. Alright, so tingnan natin yung current model of direct registration sa kasalukuyan. Kung ikaw ay mayroong substantially equivalent qualification, pwede ka mag-progress sa direct registration. At kung meron kang relevant qualification, ikaw ay magpo-progress sa outcomes-based assessment. Ngunit pagdating ng April 2025, ang mga nurses na mayroong relevant qualifications ay magkakaroon na rin ng pagkakataon na makapag-apply ng direct registration kung halimbawang sila ay ma-satisfy nila ang mga requirements ng Pathway 1 or Pathway 2 na ating didiscusin sa susunod na mga pahina. So, sila ngayon ay pwede mag-apply ng direct registration provided that they are also meeting other mandatory standards katulad halimbawa ng English proficiency, international criminal history check, license of practice, so on and so forth. Now, ating bigyan ng
paliwanag ang two pathways, no, na gagawin ng APRA ngayong April 2025. Meron tayong pathway 1 at meron tayong pathway 2, no. Sa pathway 1, meron tayong qualification requirements at meron tayong competency requirements and other requirements. Tatlo lang naman ang requirements na ito. Qualification, competency requirements at other requirements. Ngunit sa bawat titulo ay mayroong ilang mga maliliit na detalye. Tulad halimbawa ng qualification requirements, dapat ikaw ay mayroong relevant qualification. So, ang Pilipinas, tulad halimbawa ng mga nurses natin ay meron tayong relevant qualification. Paano mo patutunayan ang relevant qualification, no? Ang RPS Migration ay makakatulong sa iyo kung paano mapapatunayan ang relevant qualification, yung qualification recognized for accreditation, qualification recognized for registration, at ang Australian academic level of qualification. Now, dapat din ikaw ay completed assessment by way of completion of minimum 1,800 hours of practice at statement from each employer. Ito ay sa ilalim ng Pathway 1. So, sino-sino ang mga nurses na kino-contemplate sa Pathway 1? Kasi sa United Kingdom, Ireland, at sa iba pang mga bansa tulad halimbawa ng United States of America, sometimes they have this AQF level 6 qualification ng mga nurses, ngunit sila ay naging registered nurse over the course of time. Na-recognize sila as an RN at napakahaba ng kanilang experience sa mga bansang ito. Kaya naman binibigyan din sila ng pagkakataon, no? Binibigyan din sila ng pagkakataon na magkaroon ng direct registration. So ang mga nurses na ito dapat ay merong relevant qualification, nag-complete sila ng assessment, no, by way of 1,800 hours of practice at statement from each employer. Ganun din, dapat nagkakaroon sila ng other requirements tulad halimbawa ng current and previous general registration, yung kanilang mga certificate of good standing, at of course yung kanilang criminal history check, continuing professional development. Karamihan ng mga nurses na nag-a-apply under RPS Migration ay hindi nabibilang sa Pathway 1, no? Karamihan ng ating mga kababayan ay nabibilang dito sa Pathway number 2. Tingnan natin kung ano ang sinasaad ng Pathway number 2. So, dapat dito ikaw ay mayroong relevant qualification, kaya naman ang mga registered nurses natin na nagtatrabaho sa UK, Ireland, US, Spain, Ontario at British Columbia ng Canada at ng Singapore ay mayroong mga relevant qualification not obtained in any of the NMBA comparable jurisdiction. Babalikan ko lamang yung sa una sa Pathway 1. Nakalagay dito sa Pathway 1 ay a relevant qualification obtained in an MBA approved comparable jurisdiction. So, ang ibig sabihin dito, nakatapos ang mga nurses na ito ng nursing sa either Ireland, United Kingdom, or US, at sila ay nagkaroon ng registration of naging registered nurse dito sa mga bansang ito. At noong mga panahong sila ay nagtapos, maaaring AQF level 6 lamang at hindi pa AQF level 7 as comparable to Australia. Kaya sila ay binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng direct registration sa Australia. Alright? So, ngayon naman sa Pathway number 2, meron tayong relevant qualification not obtained in the NMBA approved comparable jurisdiction. So, ang ibig sabihin nito, tinapos nila ang nursing nila, ang Bachelor of Nursing sa labas ng comparable jurisdiction. Sino-sino ba ang mga comparable jurisdiction? Ireland, US, United Kingdom, Singapore, no? At yung mga nabanggit pa na ibang bansa. So, yung kanilang relevant qualification, so Bachelor of Nursing na nag-satisfy ng criteria number 1 at criteria number 3 tulad ng sa Pilipinas, no? At sila ay nagkaroon ng successful completion of regulatory examination process, no? Sila ay, for example, nakapasa sila ng CBT at ng OSCE sa United Kingdom, o sa Singapore nakapasa sila ng examination. So, yung dalawa na yon dapat ay
i-present, no, sa APRA, no, para ma-satisfy mo ang qualification requirement. Dito naman ipakikita mo ang competency requirement, ang ikalawa na requirement, na dapat ikaw ay successfully pass or completed the regulatory examination. You successfully completed the regulatory examination. Okay, at ang ikatlo na other requirements, tulad na sinabi ko sa inyo kanina, yung kanilang current and previous general registration. Kung ang mga nurses mula sa Pilipinas ay registered din sa Pilipinas, no, ipapadala nila ang kanilang certificate of good standing sa APRA. At of course, dapat sila ay nag-practice ng at least 1,800 hours. Ito ay humigit kumulang sa isang taon sapagkat 38 hours a week for 48 weeks. So ito po ay 1,800 hours. Now, of course, dapat ikaw ay makapasa sa English proficiency test, criminal history, continuing professional development, recency of practice, at professional indemnity insurance. Ang ating mga nurses mula sa Ireland, United Kingdom at US ay maaaring mag-waive ng English test sapagkat ang kanilang mga English test na ginamit noon ay nag-expire habang sila ay nagtatrabaho sa English-speaking country. Now, makikita natin sa ating YouTube channel yung flow chart, no? Na unang-una gagawa tayo ng self-check, pagkatapos i-upload natin ang lahat ng mga requirements upang magkaroon tayo ng invitation, no, to apply for registration. And then papaano kung halimbawang hindi ka nabibilang sa pathway 1? So ang mga taga-Pilipinas, of course, hindi sila qualified sa pathway 1. Sila ay maaaring qualified sa pathway number 2. So ngayon, kung hindi sila nabibilang sa pathway number 2, no, sila ay maaaring kabilang sa outcomes based assessment. Kaya lahat ng mga nurses mula sa Pilipinas ay mayroong option either sa outcomes based assessment or either sa direct registration kung nagtatrabaho sila sa mga bansang nabanggit. Ang comparable jurisdiction, meron tayong definition na a list of the NMBA comparable jurisdiction means that they have comparable regulatory approaches, regulatory standards for education and registration. Kabilang na yung mga bansang Ireland, United Kingdom, US, Spain, Ontario, British Columbia, at Singapore. Ang practice naman, hindi lamang nangangahulugan ng clinical practice. Nangangahulugan ito ng kahit anong practice. Kung kayo ay maging clinical instructor, pwede din yan, no? So, recency of practice, it doesn't mean that you have the number of hours here. It means that you have maintained the adequate connection with and the recent practice in the profession since qualifying for obtaining registration. Kung halimbawang hindi nyo nakamit yung recency of practice, so that will not bar you, no, from applying for registration. You may have the condition on your registration. Practice hours is 1,800 hours. It is a full-time work for 38 weeks over 48 weeks. Time frame, bakit nga ba sinasabing January 1, 2017? Kasi yan ang reckoning date kung saan nagkaroon ng alignment through the NIRC evidence ng lahat ng mga comparable jurisdictions had a rigorous approach to the assessment of IQRN this time. So, kahit ikaw ay nag-graduate before, for example, before January 1, 2017, no? At ikaw naman ay patuloy na nagtatrabaho sa United Kingdom, maaari ka pa rin maging kwalipikado para dito. Hindi ibig sabihin nag-graduate ka ng January 1, 2017. Alright? Now, ang fast track registration to residency natin, siyang tumutulong sa lahat ng mga registered nurses natin na maging registered nurse dito sa Australia at maging residente. Nagbabago ang mode of registration. Maaaring ito University Pathway, Trans-Tasman, OBA, or direct registration.
kahit anong mode of registration ang ating kuhanin, mas maganda na mayroon tayong fast track registration to residency under RPS migration because this has been running for over a decade now. Kasi ang goal nito ay hindi lamang tulungan ng ating mga kababayan na maging registered nurse kung hindi maging residente dito sa Australia. Bakit? Kasi noong mga panahong 2017, nahihirapan ang ating mga kababayang registered nurses na makakuha ng sponsorship, na katulad ngayon medyo mahirap din ang sponsorship, at ang sagot dito ay ang residency. Kapag kung kayo ay resident na dito sa Australia, hindi ka nangangailangan ng sponsor para makapagtrabaho sapagkat you are one of us. You are immigrant, you have full working rights. You have the right to live, settle, and work here in Australia. Now, kung ikaw halimbawa ay isang registered nurse na dito sa Australia, ikaw ay magkakaroon ng opportunity para sa working visa, para sa skilled migration, at ganoon din sa traineeship visa. So, ang step 1 talaga ay maging registered nurse. At kung halimbawa kayo ay nag-a-apply ng trabaho dito sa Australia, then kinakailangan lamang meron kang 1 year of experience, ikaw ay registered nurse, meron kang employer, at meron kang approved nomination. Kung ikaw naman ay 186 visa na direct PR, employee-sponsored, dapat meron kang 3 year of experience, ikaw ay registered nurse din, no? Kung ikaw naman ay nag-a-apply ng skilled migration, ito ay points-tested visa. So, kinakailangan makapasa ka sa lahat ng puntos at magkaroon ka ng 65 points. Tutulungan namin kayo paano makakamit ito. So, ipakikita ko ngayon ang cost and charges kung kayo ay dadako sa ating YouTube channel. Narito ang cost and charges. Ito ay mga government fees. Ating isa sa isip na ang mga ito ay binabayaran direct sa government at third-party organization. At ito ay binabayaran on schedule. Hindi mo kailangang bayaran siya upfront, no? Kung kailan lang nagpo-progress ang iyong application, saka mo siya babayaran. At naririto rin kung saan mo siya babayaran, kailan mo babayaran, at paano mo babayaran, no? Yung visa pricing naman, yung visa price, babayaran mo ito kung kailan pa tayo magla-lodge ng permanent residency, at yan ay sa huling bahagi. Sapagkat ang bahagi ng ating application, unang-una ay registration, pagkat sunod ay ang skills assessment, ang sunod ay ang expression of interest, at ang sunod ay ang visa application. So, timeline, registration may take less than a month, no? Skills assessment 3 months, AOI indefinite base sa taas ng inyong points. So, kaya kung ako tatanungin gaano katagal ang buong process, minimum of 18 months, no? Kaya naman, mas maganda talaga magsimula na ngayon. Ano nga ba ang benepisyo ng isang permanent resident dito sa Australia? Unang-una, magkakaroon ka ng Medicare, right? Who never gets old, who never gets sick. Kung ikaw talaga ay nag-aalala para sa future, kinakailangan mag-invest para sa iyong future dito sa Australia sapagkat ikaw ay isang registered nurse na sa ng iyong skill at simulan mo ito habang ikaw ay bata pa, habang ikaw ay malakas pa sapagkat ang return of investment ng iyong pagpupursige dito sa Australia ay napakaganda, no? Ilan lamang 'yan sa mga benepisyo. You can apply for bank loans to buy property. Of course, you can also work in New Zealand bilang permanent resident dito sa Australia. Katulad ng ating kababayan na registered nurse, no? Siya ngayon ay registered nurse na dito sa Australia at siya ngayon kasama ang kanyang pamilya at siya ngayon ay permanent resident. Bukod sa trabaho, meron siyang permanent residency dito sa Australia, no? Marami tayong mga kababayan na mga registered nurses na dito at immigrants through RPS migration fast track registration to residency. Ang ilan sa mga FAQs na dapat kong sagutin na timeline of the process, no? Siguro 18 months minimum. Do I need to pay the whole amount right away? The answer is no. Kinakailangan hawakan mo ang pera mo at ipapaliwanag namin paano mo babayaran, no? Hindi siya sabay-sabay na babayaran. What if I don't have experience? Can I proceed? No, because under direct registration, dapat ikaw ay merong 1,800 hours. Ito ay kakaiba sa outcomes-based assessment na ang focus ay qualification. Dito, kinakailangan ikaw ay merong relevant qualification at 1,800 hours of practice, no?
doon sa iyong registration na yon. If I am turning 45, what are my options? The working visa, because there is no age cap for that. However, there are moves no na babaguhin no ang age na gagawin 55 para sa health practitioner. Sana matuloy ito. Kaya naman, huwag ka na mag-aksaya ng panahon, magsimula kang sa lalong madaling panahon. What are the medical conditions that may affect our application? Ilan sa mga medical condition ay yung mga nag-a-attract ng significant cause, tulad halimbawa ng autism, no, kidney failure, heart ailment. Can I only avail registration? The answer is yes. However, I would like you to remember that becoming a resident here, no, ay mas maganda sapagkat secured ang iyong investment. Huwag kang aasa lamang sa registration at makakakuha ka ng job, because the end game should be how to become a resident. Kasi gusto ko maging secured ang investment ng ating mga kababayan. Sunod, I already have NCLEX. Am I qualified? The answer is no, because what is necessary here is your registration and your practice. I am already a registered nurse in the US. Can I apply directly for registration to APRA? The answer is no. Though you are registered, you don't have a practice in the US. It must go together. Registration and practice of 1,800 hours. Can I wait my residency overseas where I am working? Absolutely yes. No? Karamihan sa ating mga kababayan ay patuloy na nagtatrabaho sa United Kingdom, Ireland, Singapore, no? At doon sila naghihintay ng kanilang mga residency status. What if I cannot find a job? Can you help me? The answer is no, because hindi po tayo recruitment agency. However, may mga kababayan tayo na may mga networks na po pwede nating hinga ng tulong para kayo ay mabigyan ng mga tips, no, para sa mga openings ng job. Should I wait April before I can commence, no? So I highly suggest na magsimula ka na ngayon, sapagkat napakarami na mag-a-apply ngayong April. Marami pa tayo na dapat maraming mga requirements ang dapat nating likumin, no, na kinakailangan yung mai-submit sa April. If I will start the process, how can I proceed? Kinakailangan po muna ang mandatory pre-assessment ng RPS migration, sapagkat hindi ko pinapayagan ang isang aplikante nang hindi nagkakaroon ng tamang impormasyon. Kinakailangan maunawaan niya ang lahat ng impormasyon, ang mga detalye, sapagkat ito ay isang investment at kasama nyo ako sa inyong migration goal. Kaya naman ang ating mga kababayan ay tuwang-tuwa, no, sa RPS migration, sapagkat we do our job. No, we help our nurses become registered nurses here and resident in Australia. Kaya naman sa mga kababayan natin na gustong mag-avail ng fast-track registration to residency through direct registration, mag-WhatsApp lamang sa +61 415 831 158. Ito po ang inyong registered migration agent attorney, Reynante P. Sulit, kay RPS. Sulit ang visa mo.